Ang ating video nga ngayon ay nahirapan talaga akong gawin dahil apat na buhay ng mga TNVS driver ang nawala dahil sa mga taong halang ang bituka. Ating ang iisa-isahin ang apat na mga TNVS driver na nasawi dahil sila ay naghahanap buhay lamang. Nakakaawa nga ang mga naiwang pamilya ng mga biktimang ito. Nitong mga nakarang araw, sunod-sunod nga ang mga insidente ng karumal-dumal na pagpaslang sa mga motorcycle taxi rider ang nangyari. Galit na galit nga ang halos mga netizens dahil hindi pa nakontento ang mga salarin na nakawan ang mga biktima, tinapos pa nila ang buhay ng kanilang mga biniktima. Nakakalungkot mang isipin pero humahaba na nga ang mga lista ng mga biktima ng rider nitong mga nakaraang taon. Unang-una nga at trending ngayon ay ang kwento ng buhay ni Fabio Norberte Jr. Mainit nga ngayong pinag-uusapan ang kalunos-lunos na sinapit ni Fabio Norberte Jr., 46 years old. Si Fabio ay isang motorcycle taxi rider ng ride-hailing app na Move It. Naninirahan nga si Fabio sa San Francisco del Monte, Quezon City. Inilarawan si Fabio ng kanyang pamilya na masipag, mabait at matulungin. Ay nga sa kanyang kaanak, noon pa man masipag na magtrabaho si Fabio. Si Fabio nga ay nagkaroon na ng asawa at nabiyayaan sila ng isang anak na lalaki. Napakasaya nga ni Fabio dahil meron na siyang masaya at buong pamilya. Subalit sa kasamang palad, pumanaw ang kanyang asawa isang buwan matapos nitong manganak dahil sa komplikasyon sa kalusugan. Mula nga noon, mag-isa nang binuhay ni Fabio ang kanyang anak na mayroong sakit pang autism. Bukod doon, nagbibigay din si Fabio ng suporta sa kanyang mga magulang sapagkat ang tatay niya ay may sakit ng panahon na nangyari ang krimen. Ay nga sa ama ng biktima, nagpumilit lamang siya sa mga doktor na siya ay pauwiin para nga makapunta sa lamay ng kanyang anak. Dahil ang tatay nga ni Fabio ay may sakit na mga panahon na ito dahil sa pneumonia at nakakonfine. Sinabi nga niya na ang kanyang anak ay nagtatrabaho sa gabi para nga may pantusto sa kanilang pamilya, pantulong sa kanyang gastusin sa ospital at pang-araw-araw na gastusin nila pangkain at diaper ng anak ni Fabio. Si Fabio nga ay may tuturing na isang simpleng manggagawa na nagsisikap araw-araw sa pamamagitan ng pamamasada gamit ang kanyang motorsiklo upang matustusan ang pangangailangan nga nilang pamilya. July 14, 2026 nang inaccept nga ni Fabio Jr. ang booking ng lalaking si Jeffrey Katakutan, 43 years old. Sinakay niya ito mula Maynila patungo sanang Cavite. Pagdating nila sa Talangka Street, Barangay 20, Caloocan City, bumaba si Jeffrey mula sa motor ni Fabio. Ang pangyayari nga na ito ay nakunan pa ng CCTV. Pero sa halip na magbayad, bigla na lamang sinaksak ng ice pick ni Jeffrey at inundayan nga ng mga saksak si Fabio sa kanyang tagiliran. Napahiga nga sa sahig ang biktima at tila nga humahagulgol sa sakit pero ilang beses pa siyang sinaksak ng suspect na si Jeffrey kahit na siya ay nakahandusay na sa sahig. Maririnig nga sa kuha ng CCTV ang pagdaing ng rider. Nakunan din sa CCTV na nagawa pang tumakbo palayo ni Fabio. Ay nga sa isang witness, sinigawan niya ang suspect na si Jeffrey na itigil nga ang ginagawa sa biktima. Narinig po kami umaray, pagkasaksak po sa tagiliran, pinatayo ko po ito. Sabi ko, pre, tignan mo yun kung ano yung nangyari. Kasi po naalarma po kami, umaray may dumaan lang pong motor Pagkaano niya ng motor, pagkabagsak niya, yung biktima, tumakbo na. Ako na natira doon na para harangan siya o sakali para nahabulin namin. Kaso, yung rider, sabi sa akin na babarilin kita. Sabi ko, sige, putok mo. Pilit ngang sinigawan ng mga saksi ang suspect para ito ay tuluyan ng umalis. Sa isa pang kuha ng CCTV, maririnig ang paghingi ng tulong ni Fabio habang naglalakad sa kalye. Sumisigaw siya ng mga salitang tulong at saklolo. Isinugod nga si Fabio sa Caloocan City Medical Center, ngunit idineklara itong wala ng buhay dahil sa tinamong malubang sugat mula sa pananaksak. Agad namang nakarating sa pamilya ni Fabio ang masamang balita dahil sa kanyang sinapit. Bumuhos nga ang luha at labis na galit ang naramdaman ng pamilya ni Fabio matapos siyang paslangin ng kanyang pasahero at tinakaw pa ang motor ng rider. Ayon sa kapatid ng biktima, hindi nila mapapatawad si Jeffrey
dahil wala namang hangad na masama si Fabio kundi magtrabaho lamang. Doble dagok nga ang pagkawala ni Fabio sa kanilang buong pamilya dahil naging ulilang lubos ang anak nito lalo na at may kapansanan. Inaalala din ng pamilya ni Fabio kung paano nila ibibigay ang pangangailangan ng anak ni Fabio na may sakit na autism. Samantala, halos madurog naman ang puso ng ina ni Fabio sa pagkawala ng kanyang anak. Ipinunto nga ng ginang na walang kalaban-laban ang kanyang anak na tanging hangad nga lamang ay mag-uwi ng pera para sa kanyang anak. Sinabi niya na sana ay kinuha na lamang ng sospek ang motorsiklo ng kanyang anak at iba pang gamit. At hindi ito sinaksak at pinatay. Umaasa nga ang ginang na makakamit ng kanyang anak ang hustisya laban sa sospek. Kwento nga ng ina ni Fabio, plano nga ng biktima na magtrabaho abroad upang matustusan ang medical at therapy na pangangailangan ng kanyang anak. Ibinahagi nga ng ginang na mag-isa na lamang binubuhay ni Fabio ang 3 years old nitong anak simula nang pumanaw ang misis ni Fabio. Habang inihahanda nga ang kanyang mga plano, namamasada muna si Fabio bilang movie rider upang may pantusto sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa kasamang palad, hindi na naisakatuparan pa ni Fabio ang kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya at anak. Kumalat nga ang balita ng pagkamatay ni Fabio at nakunan nga ng CCTV. Dahil dito, umingay nga ang panawagan ng mga netizen at ilang mambabatas na ibalik ang parusang kamatayan o death penalty para sa mga ganitong uri ng malubhang krimen. At dahil talamak na ngayon ang mga inosenteng tao na ang pinapatay, giit ng mga netizen kung buhay din ang kinuha, dapat buhay din ang maging kapalit at hilingan ng lahat ay maibalik ang death penalty. Meron ding hindi maiwasan na magbura dahil isang ama na lumalaban lang patas ang nawalan ng buhay. Hustisya nga ang sigaw ng pamilya at ng mga netizen para kay Fabio. Maging ang mga kapwa rider ni Fabio ay humingi nga ng katarungan para sa nasawing single father. Samantala, agad namang naaresto ang suspect na si Jeffrey. Siya nga ay naaresto gamit ang motor ng biktimang si Fabio. Ayon sa mga balita, hindi lamang pala si Fabio nga ang naging biktima ng sellerin. Napag-alaman na bago pumunta ng Caloocan, nag-book si Jeffrey sa ride-hailing app na Joyride. Nakunan pa nga ng CCTV ang suspect habang nakatambay sa isang kalye. Sa video, makikita nga si Jeffrey na sumakay sa motor ng rider na si John Rick at nagtungo sila sa Cavite. At tulad nga ng ginawa ni Jeffrey kay Fabio, sinaksak ng suspect si John Rick upang tangagin ang cellphone at motorsiklo nito. Mabuti na lamang at hindi napuruhan ang joyride rider. Matapos mag-viral ang kaso ni Fabio, lumuta nga sa social media si John Rick at ibinahagi na siya ang unang naging biktima ng suspect. Unang biktima nung Jeff katakutan. Ayun, nakuha yung motor ko tsaka yung yung cellphone ko yan. Yung sa akin, tinanggalan niya ako ng hanap buhay. Nabi din ng rider na hawak niya ang papeles na naglalaman ng kaso na isinampa niya laban kay Jeffrey. Nang naaresto nga ang suspect, kinuyog siya ng taong bayan dahil isa pa ngang krimen ang kanyang ginawa. Oras matapos saksaki ni Jeffrey si Fabio, nagpunta ang suspect sa Malabon. Doon, nang agaw naman ng cellphone si Jeffrey ng isang naglalakad na residente kung saan siya tuluyang na-corner ng mga tao. At dahil nga sa bugso ng damdamin ng taong bayan, sinaktan nila ang suspect. Pag-alaman din na ang ginamit ng motor ni Jeffrey para manghablot ng cellphone ay ang motor ng kanyang pinaslang na si Fabio. Kaya naman nang dinala ito sa police station, halos hindi na makilala ang suspect dahil sa pamamaga ng kanyang muka. Marami din siyang tinamong mga sugat at iika-ika pa itong naglalakad. Sa inyong palagay, katanggap-tanggap ba ang sinabi ni Jeffrey na nabigla lamang siya at pagpasensyahan siya dahil hindi naman niya umano sinasadya ang pagpatay kay Fabio? Sinabi nga ng suspect na siya ay nabigla lamang at humihingi nga siya ng pasensya. Giit pa niya, hindi naman daw niya sinasadya ang pangyayari at humihingi din siya ng tawad sa pamilya ng biktima. At dahil sa magkakasunod-sunod na serye ng krimen na ginawa ni Jeffrey sa loob ng maikling panahon,
Formal na siyang kinasuhan ng patong-patong na kasong robbery with homicide, carnapping sa ilalim ng New Anti-Carnapping Act of 2016, at hiwalay na mga reklamo para sa robbery at prostrated homicide dahil nga sa pananaksak niya sa una niyang biktima sa Cavite. Ikinulong si Jeffrey habang gumugulong ang kaso. Ayon sa mga pulis, modus talaga ni Jeffrey na magpanggap na pasahero at targetin ang mga motorcycle taxi riders lalo na tuwing madaling araw. Dahil dito, tinawag siyang isang serial robber ng mga kapulisan. Napag-alaman na dati na palang nakulong ang suspect dahil sa paglabag sa batas pambansa bilang 6. Ito ay tumutukoy sa ilegal na pagdadala ng mga patalim, matulis o mapurol na sandata sa labas ng bahay. Bumuhos nga ng pakikiramay at nakita nga si Senator Robin Padilla na pumunta sa burol at lamay ng biktimang si Fabio. Maging si Jessica Soho ay nakita ding dumalaw sa pamilya ni Fabio at nakiramay. Ang programa nga ni Senator Raffy Tulfo ay nagpabot naman ng 500,000 pesos na financial assistance para nga sa pamilya ni Fabio Norbete Jr. Pinagkaguluhan naman ng mga tao ang pagdating ni Ivana Alawi sa lamay at burol ni Fabio. Makikita nga sa isang video na tila kinakausap ni Ivana ang anak ng biktima. Ang ama nga ng biktima na 78 years old ay nakakonfine ng mga oras na ito sa ospital dahil nga sa sakit na pneumonia. Pero nagpaalam siya sa mga doktor na siya ay pauwiin para nga makasama ang kanyang anak at nasilayan ito sa huling pagkakataon. Mangayak-ngayak nga ang ama ng biktima dahil hindi siya makapaniwala na ang kanyang anak nang ito ay nakita niyang nakaburol. Ayon naman sa ating batas, kapag napatunayan si Jeffrey na guilty sa pagpatay niya sa rider na si Fabio, maaari siyang hatulan ng 20 years at 1 araw hanggang 40 years na pagkakulong. Renren de la Viga. Nito lamang din July 9, 2026, isang malagim na insidente ng pagnanakaw at pagpatay ang nangyari uli sa Cavite. Ang kaawang-awang rider na napaslang ay kinilalang si Renren de la Viga, 35 years old. Si Renren de la Viga ay inilarawan ng kanyang pamilya at ng buong komunidad ng mga riders bilang isang marangal, napakasipag at mapagmahal na haligi ng tahanan. Siya ay simbolo ng isang simpleng manggagawang Pilipinong nagsasakripisyo na nagtatrabaho sa kalsada para sa kanilang pamilya. Nagtatrabaho nga si Renren bilang accredited rider ng ride-hailing platform na Move It. Sa kabila ng puyat, pagod at panganib sa kalsada, lalo na kapag gabi, pinipili niyang bumiyahe mula Tondo, Maynila patungong Carmona, Cavite para lang kumita ng sapat at malinis na pera para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ayon sa asawa ni Renren, napaka-responsableng lalaki ng kanyang mister at mahal na lalaki ang kanilang 2 mga anak. Subalit hindi inakala ng misis ni Renren na dahil sa trabaho ng kanyang mister, hindi na nila makakasama pa ang masipag na padre de pamilya. July 9, 2026 ng gabi, nang nakatanggap ng report ang Carmona Police tungkol sa natagpuang labi ng isang lalaki na nasa isang liblib at madilim na kalsada sa Carmona. Ang biktima ay ang rider na si Renren. Kapag responde ng Carmona Police Station, inakala ng mga pulis na biktima lamang si Renren ng isang karaniwang hit and run accident. Wala ring mga residente na malapit ang nag-ulat na may narinig silang putok ng baril dahil malayo sa mga kabahayan ang pinangyarihan ng insidente. Pero nagbago nga ang takbo ng investigasyon nang suriing mabuti ng mga pulis ang labi ng biktima at ang kapaligiran. Ang rider kasi ay nakitaan ng tama ng bala at may malaking sugat din ito sa likod ng kanyang ulo. Bukod doon, natagpuan din ng mga pulis ang isang basyo ng bala at isang bala na hindi pumutok. Napag-alaman din na nawawala ang minamanayang motorsiklo na ginamit ni Renren sa pamamasada. Ayon sa mga reports, nagtungo ang biktima sa Tondo kung saan niya pinick up ang kanyang customer patungong Cavite. Hindi nga makapaniwala ang asawa at pamilya ni Renren sa sinapit ng biktima. Labis na pagdadalamhati at galit nga ang kanilang nararamdaman dahil nagawa pa ng suspect na
manghuthot ng pera sa misis ni Renren. Kinilala nga ang suspect na pumatay at nagnakaw ng motor ni Renren na si Eman Songgala. Ayon sa ginang, pasado hating gabi na nagchat ang kanyang mister gamit ang cellphone nito at nagpapasend ng 1,000 pesos sa e-wallet. Munod naman ang ginang dahil inakala niya nga na mister niya ang kanyang kachat. At ang hindi nga alam ng asawa ni Renren, ang suspect na pala si Eman ang kanyang kausap sa telepono ng mga oras na iyon. Sinabi ni Eman sa asawa ni Renren na may nabangga di umano siya sa Naik, Cavite kaya kailangan niya ng pera. Sinabi pa ng suspect sa chat na siya ay nasa tapat umano ng barangay at nag-send nga ng isang larawan sa misis ng biktima. Pero nagduda ang asawa ni Renren dahil ang larawan na sinend ng nag-chat ay hindi naman mukhang barangay hall. Ito ay isang tindahan na tila ibinaba ang roll-up. Ito na nga nabisto si Eman na nagpapanggap lamang pala bilang si Renren. Nang mabisto na nga hayagang umamin ang suspect sa misis ng biktima, sinabing hawak-hawak niya ang biktima. At humingi nga ng 5,000 pesos bilang ransom, kapalit umano ng kaligtasan ng asawa ng ginang. Humingi nga ang misis ni Renren sa suspect ng katunayan na hawak nga ng suspect ang kanyang asawa. Pero ni isang larawan o voice message ay walang pinadala ang salarin sa kanya. Bukod nga sa asawa ni Renren, sinubukan ding huthutan ng pera ni Eman ang kapatid ni Renren na nasa abroad. Pero sa halip na magpadala ng pera, agad na nakipag-ugnayan ang pamilya de la Viga sa mga pulis. Naglatag ang mga otoridad ng isang entrapment operation sa Tondo, Maynila kung saan matagumpay na nadakip ang suspect na si Eman. Na-recover nga sa suspect ang isang baril na pinaniniwala ang ginamit sa pagpatay, pati na rin ang motorsiklo ni Renren at ang cellphone ng biktima. Bago nga ang pagkakaaresto, nalaman din ng mga pulis na sangkot na pala ang suspect sa isa pang insidente ng pamamaril sa 13 Martires City. Matapos patayin at nakawan si Renren sa Carmona, dinala ni Eman ang ninakaw niyang motor patungo sa Cavite, 13 Martires. At sa lugar na ito muli siyang namaril ng isa pang biktima upang magnakaw muli. Nakaligtas naman ang rider na binaril ni Eman. Ginamit nga ni Eman ang istilong salisi o pagpapalit ng sasakyan upang iligaw ang mga pulis sa kanilang investigasyon. Iniwan niya sa 13 Martires ang motorsiklo ni Renren at ginamit ang motor na ninakaw niya sa pangalawa niyang biktima. Ang pangalawang krimen na ginawa ni Eman ay nakunan pa ng CCTV. Ayon nga sa suspect na siya ay inaresto, ang pangunahing pakay lamang niya ay nakawin ang motorsiklo at cellphone ni Renren upang magamit niya sa iba pa niyang krimen. At nang tanungin nga ang suspect kung bakit niya nagawa ang pumatay at magnakaw, sinabi niya na naudyokan siya ng kanyang ninong at inamin na mali ang kanyang ginawa kay Renren. Salukuyang nakakulong nga si Eman sa 13 Martires Police Custodial Facility at naharap sa mga kasong robbery with homicide, carnapping at extortion. Nakakaawa nga dahil naulila na ni Renren ang kanyang mga anak at asawa. Ang sinapit nga ni Renren ay lubos na nagpagalit uli sa mga publiko. Sa komunidad nga ng mga riders, itinuturing si Renren bilang isang paalala na ang mga ordinaryong driver ay naghahanap buhay lamang at hindi dapat nagiging target ng mga masasamang elemento sa lipunan. Durog na durog nga ang puso ng kanyang pamilya dahil ang isang lalaking kilala sa pagiging tahimik at masipag ay walang awang binaril ng isang nagpapanggap na pasahero para lamang sila ay pagnakawa. Isa nga sa mga nagpaabot ng pakikiramay at dumalaw sa lamay ni Renren ay si Senator Robin Padilla. Sa isang post naman makikita din na pumunta din si Camille Villar sa lamay ni Renren. Jason Dave Olermo. Labis namang nahabag ang mga netizens sa social media nang nag-viral ang video ng rider na humihingi ng tulong para sa kanyang buhay na nabiktima ng fake booking modus. Ang rider na biktima ay kinilalang si Jason Dave Olermo, 26 years old na mula Taguig City. Panganay sa 3 magkakapatid si Jason at ang kanyang ina ay isang OFW. Si Jason ang breadwinner ng kanilang pamilya at nagtatrabaho bilang isang movie rider. Bukod sa pamamasada, nagtatrabaho din siya bilang isang promodizer sa isang mall. Kwento ng ina ni Jason,
Masaya pang ipinagmamalaki ng kanyang anak na nakakuha nga ito ng bagong motorsiklo na gagamitin niya sa pagbiyahe. Nang sa gayon ay mabilis na umanong makapag-ipon si Jason at makakapagpahinga na ang kanyang ina sa pagtatrabaho abroad. Si Jason din ang tumutulong sa kanyang bunsong kapatid upang makapagtapos ito ng pag-aaral. Gabi ng March 10, 2026, huling nakausap si Jason ng kanyang live-in partner. Kinaumagahan March 11, hindi na nakontak pa si Jason ng kanyang ka-live-in partner. Bandang alas 7 nga ng gabi, nang nabalita na lamang ng pamilya ni Jason na siya ay pumanaw na. Walang pagsidlan nga ang lungkot at hinagpis ng pamilya ng rider. At dahil nga sa trahedya, napauwi ng Pilipinas ang nanay ni Jason na hindi makapaniwala na wala na ang kanyang malambing na anak. Ayon sa mga reports, nabiktima si Jason ng fake booking modus. Sa modus na ito, gagawa ng peking account ang isa sa mga suspect pero ibang tao ang sasakay sa motor na nag-book. Nag-aantay noon sa drop-off point ang dalawa pang suspect upang isagawa ang pagnanakaw sa rider. At base nga sa investigasyon, March 11 bandang alas 3 ng madaling araw, nang inaccept ni Jason ang isang bagong booking mula Barangay Kalawaan, Pasig. At ang drop-off point ay sa Barangay Calzada, Tipas, Taguig. Sa kuha ng CCTV bandang 3:40 ng madaling araw, makikita ang dalawang lalaking nakaitim at nakaputi na pumesto sa isang madilim na sulok. Ito ay upang abangan ang pagdating ng kanilang kasabwat na pasaherong sakay-sakay ni Jason. Nang dinrap off na ni Jason ang kanyang pasahero, doon na isinagawa ng tatlong mga lalaki ang pag-atake sa kaawa-awang rider. Nanlaban si Jason nang subukang tangayin ang kanyang motor kaya siya sinaksak ng isa sa mga lalaki. Sa kuha nga ng CCTV, makikita ang pagtakbo palayo ni Jason at sinundan naman siya kaagad ng lalaking nakaputi. Nahinto lamang ang paghahabol ng lalaking nakaputi nang lumabas ang isang residente na may hawak na flashlight. Dito na nga tuluyan tumakas ang mga lalaki, tangay ang cellphone ng rider. Pinilit ni Jason na lumaban para sa kanyang buhay. At sa kuha nga ng CCTV, makikita si Jason na naglalakad sa isang kalye. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak niya ang kanyang helmet, habang ang kanang kamay naman ni Jason ay nasa kanyang dibdib, kung saan siya nasaksak ng mga suspect. Maririnig ba nga ang paghingi ng tulong ni Jason? Nangihina nga ang rider ng mga oras nito pero nagawa niya pang sumigaw ng mga katagang, Boss! Tulong po! Hindi nagtagal na paupo na nga lamang si Jason sa tabi ng isang bahay. Ayon sa mga balita, akala ng ilang residente ay lasing o may nag-away lamang noon kaya hindi sila agad lumabas para alamin kung sino ang humihingi ng tulong. Halos isang oras matapos siyang maupo sa gilid ng kalsada, tuluyan ng binawian ng buhay si Jason dahil sa malalim na saksak sa kanyang puso. Ang nakakalungkot nga na video ng paghingi ng tulong ni Jason ay nag-trending sa social media. Marami nga ang nahabag at naawa sa masipag na rider sapagkat wala isang residente ang lumabas ng kanilang bahay para saklolohan ang rider. Ayon pa sa opisyal na barangay, ang akala lamang nila ay lasing si Jason kaya ito napaupo sa kalye. Isang babaeng residente naman ang nagbagandang loob na nagpunta sa barangay upang i-report ang sinapit ni Jason. Natangay nga mula sa biktima ang kanyang cellphone. Sa tulong nga ng hot pursuit operation, agad namang naaresto ang dalawa sa tatlong mga suspect. Sila ay kinilalang si Jonald Alcantara na sumaksa kay Jason at isang menor de edad na si alias Renz 15 anyos ang nagbook sa biktima. Hindi naman naaresto ng mga pulis ang pasahero ni Jason na kasabwat ni na Jonard at Renz. Kinasuhan nga si na Jonard at Renz ng robbery with homicide. Si Jonard ay agad na ikinulong habang si Renz naman ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng bahay Pag-asa sa Taguig. At patuloy nga ang paghahanap sa isa pang sospek sa nangyaring krimen. Ang kaso ngang isinampa sa mga sospek ay walang piyansa at may parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakulong. Marvin Riolino. Ang ika-4 na rider sa ating storya ay si Marvin Riolino, 31 years old. Ay isang lalamove rider na residente ng San Nicolas, Maynila. Inilarawan si Marvin bilang mabait, responsable at mapagmahal na anak at kapatid.
Ayon sa kanyang ina, si Marvin ay isang napakabait na anak. Binigyan din niya na wala itong anumang uri ng bisyo sa katawan at nagtatrabaho lamang ng marangal para sa kanilang pamilya. Sinabi ng kanyang pamilya na pumasok si Marvin sa pagiging Lalamove rider pagkatapos ng pandemya upang magkaroon ng extra o dagdag na kita. Sinabi nga ni Marvin sa kanyang pamilya na nais niya mag-ipon para sa kanyang kinabukasan at para sa pagbuo ng sarili niyang pamilya kasama ang kanyang kasintahan. Ayon nga sa kasintahan ni Marvin, ang lalaki ay napaka maalagang nobyo at mapagmahal. At para nga kumita ng mas malaki, kumukuha pa din si Marvin ng booking kahit gabi na. At October 3, 2025 ng gabi, nang nagtungo nga si Marvin sa Don Carlos Village, Pasay City upang mag-pick up ng isang sapatos na nakatakda niyang i-deliver. Bandang 6:25 ng gabi, habang inilalagay na ni Marvin ang sapatos sa kanyang Lalamove box, biglang lumapit sa kanya ang tatlong mga lalaki at pilit na inaagaw ang kanyang cellphone. At ang hindi nga alam ni Marvin, isa sa mga lalaki ay may daladalang baril. Sinubukan pang habulin at agawin pabalik ni Marvin ang kanyang cellphone, subalit bigla na lamang siyang binaril ng isang lalaki. Napatakbo pa si Marvin papunta sa kanyang motor, ngunit muli siyang binaril ng suspect. Habang ang tatlong lalaki naman ay nakunan pa nga ng CCTV na tumatakbo papunta sa direksyon ng Parañaque at Baclaran. Agad naman tumawag ng ambulansya at mga pulis ang mga residenteng nakakita sa insidente. Isinugod si Marvin sa ospital, subalit idineklara siyang dead on arrival dahil sa matinding pinsala sa kanyang ulo. Halos magunaw nga ang mundo ng pamilya ni Marvin nang nalaman na napagtripan ng tambay ang biktima. Hindi nila inakala na sa halagang 64 pesos na delivery fee na pinick up ni Marvin na sapatos, buhay niya pala ang magiging kapalit nito. At sa pamamagitan nga ng backtracking sa mga CCTV footage ng Pasay City, Baclaran Substation, mabilis na natukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng tatlong mga sospek na galing Parañaque. Sila ay sina Halil Barani sa Umay o mas kilala bilang Bato, Makapopdi Fahad Amoran o mas kilala bilang Pacman at si Abubakar Agondo na kilala bilang Abid. Ang itinuturing gunman naman ay ang mismong bumaril ang patalikod kay Marvin ay si Rasdan na dati nang nakasuhan dahil sa illegal na gamot. Ang suspect na si Bato ay ang nag-abang kay Marvin sa Dos Carlos Village, habang ang suspect naman na si Pacman ay kasama ni Rasdan na nakitang kasabay nitong tumakas na nakunan sa CCTV matapos ang pamamaril. Ayon sa mga taga-roon at sa paglalarawan ng mga otoridad, ang tatlong ito ay kilalang mga tirador o mga residenteng madalas gumawa ng gulo at krimen sa kanilang lugar. Kinumpirma nga ng mga investigador na ang dalawa ay kalalabas lamang ng kulungan mula sa kanilang mga naunang kaso. Sa halip nga na magbagong buhay, bumalik agad ang mga ito sa iligal nilang gawain na nagresulta nga sa pagpaslang kay Marvin. Sinabi din ng mga pulis na walang kinalaman ang taong nag-book kay Marvin sa kalunos-lunos ng sinapit ni Marvin. Dahil sa pagnanais na mapabilis ang paggulong ng hustisya, ang mga kapatid ni Marvin ay opisyal nang lumapit sa programa ng isang senador. Sa programa, formal lang sinampahan ng kasong robbery with homicide ang mga sospek na sina Bato, Pacman at Rastan. Agad na nagkaroon ng manhunt operation para mahanap ang tatlong mga salarin, ngunit sila ay bigo. Hanggang sa pinakahuling balita, hindi pa naaaresto ang mga sospek na ito. Hindi naman tumitigil ang kanyang pamilya sa pagsigaw nga ng hustisya para sa inosenteng buhay ng pagpanaw ni Marvin. At dahil nga sa mga sunod-sunod na pamamaril sa mga nagtatrabahong rider, matinting takot sa mga namamasada, particular na ang mga bumabiyahe tuwing gabi at madaling araw. Sa mga viral post nga, makikita ang isang mensahe ng rider na idinikit niya sa likod ng kanyang helmet. Sa mensahe nakasulat nga ang mga katagang, "Buntis po ang asawa ko, huwag niyo ko sanang saktan." Meron namang rider na nagprint ng kanyang family picture at sinabing ibibigay naman daw niya ang pera o motor sa holdupper. Pero pakiusap ng rider, wag sana siyang saktan dahil meron pa siyang uuwi ang pamilya. Kinunan din ng kanilang hinaing at saloobin ang mga motor, taxi at delivery riders dahil sa sunod-sunod na krimeng nagaganap sa kalsada. Labis nga ang takot ng mga riders tuwing may isasakay sila lalaki, particular na tuwing gabi.
Sinabi din nila na sa oras na sumakay ang kanilang pasahero, wala silang paraan upang malaman kung kriminal ba ito o hindi. Ring sapat na assurance o proteksyon ang kanilang trabaho, kaya labis silang kinakabahan kapag sila ay bumabiyahe lalo na madaling araw. Dahil nga sa takot, nasaksak o mabaril, malaki ang naging epekto nito sa kanilang hanap buhay. Napilitan ang ilang riders na mamili na ng mga ina-accept na mga pasahero para sa kanilang seguridad at yung iba ay nagka-cancel na kapag nakita nila na lalaki ang nagbubok. Nais nga ng mga rider na maging visible ang mga pulis sa kalsada lalo na tuwing gabi para nga maiwasan ang mga nangyayaring krimen sa ating bansa. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!